Matapos mag-agree ni Marcus Smart na pupunta siya ng LA, binitawan agad si Shake Milton at Jordan Goodwin para magkaroon ng cap space sa tax apron. Dahil si Marcus Smart merong biannual exception, papasok yun sa hard cap at kasama pa rin sa tax apron. Si DeAndre Ayton at si Jake LaRavia naman hinate yung 14 million na mid-level exception na imbes na isang player na makukuha ng Lakers naging dalawa. Bago mag-guaranteed ang kontrata ni Shake Milton, nabitawan agad siya ng Lakers kaya walang babayaran doon ng Lakers. Si Jordan Goodwin naman merong nasa $25,000 na guaranteed sa $2.3 million na kontrata niya na kung pinick up pa ng Lakers yung contract na yon, malamang may bayaran din sila kapag winave. In short, wala malakas talaga yung backer kaya silang dalawa ang hindi tatamaan sa Lakers payroll kapag winave. Kapag official lang na-assign si Marcus Smart, magkakaroon ng $1 million sa tax apron ng LA dahil no choice sila kundi bitawan yung dalawang player sa lineup. Magkakaroon kasi sila ng restriction kapag lumagpas sa tax. Sa mga buyout at minimum contract player ngayon nabubuhay yung ibang mga teams. Kapag lumagpas ang LA sa first tax apron, hindi sila makakapag-sign ng above mid-level exception na player sa dati nilang kontrata. Mali pa ata yung statement ko dun. Hindi makakakuha ang Lakers ng player na galing sa mid-level exception pataas ang kontrata. Mahihirapan din silang makipag-trade. Kapag merong pang isang na buyout na big time player ngayong off-season, no choice na doon ang LA para makuha ang player na yon, kailangan pa nilang mag-alis ng isang player pa. Merong 5 players ang at least nasa 11 to 18 million dollars na kontrata at isang 1.9 million. Kapag tinanggal nila yung isa sa 5 player na merong 11 million dollars pataas na kontrata, talagang iba na yon. Hindi pa nila binibigyan ng contract extension yung ibang player nila tulad ni Hachimura dahil naghahanap pa sila ng ibang trade option. Si Dalton naman yung isa sa mga candidate ng Lakers para sa trade. Dalawa ang pwedeng gawin ng LA para kay Dalton sa trade. Kapalit ng player or kaya draft picks, first or second rounder. Pero base sa report dahil sa masamang laro niya sa Summer League, hindi siya pang first rounder ang value. Meron siyang nasa 10 points per game na nasa 27 and 23% lang. Kahit pa nakascore siya ng 25 points sa isang game, nagkaroon pa siya ng mga defensive issue. Isa pa, yung role niya hindi rin malinaw sa isang team dahil ngayon, imbes na kumuha yung mga teams ng isang shooter or 3-point shooter, mas pinipili nila yung 3-and-D player. Hindi lang naman yung laro ang problema niya kung bakit bumagsak ang value ni Dalton sa trade, kundi yung edad niya. Going 25 years old na siya by April 2026. Matanda na yon para sa isang sophomore player na galing sa pagka-prospect. Nasa 2.5 years ang lamang nitong si Austin Reeves kay Dalton pagdating sa edad. Pero si Austin Reeves kasi dati nung dumating sa Lakers nasa 22 going 23 years old. Pero immediate impact kasi noon si Austin Reeves. Hindi tulad kay Dalton na hindi pa malaman kung saang ilalagay na role. Kumbaga yung mga kasabay ni Dalton sa draft, magiging mama pa lang siya, magiging tatay na. Limited agad ang transition ng player. Yung 25 years old, peak or prime na yon ng isang player ngayon na nasa star status. So, imbes na maging main package si Dalton, magiging pillar na lang siya sa isang trade. Ganun pa rin naman yun, mataas pa rin naman ang value kahit papaano. Ang Minnesota naman, walang major signing na nakuha this offseason. Siguro yung kanilang mga draft picks. Naiwan pa rin si Gobert, Randle, McDaniels, Anthony Edwards, Naz Reid at Mike Conley. May papalit naman sa posisyon na iniwan ni Nickeil Alexander Walker, si Terrence Shannon Jr. Panlaban pa rin yung Minnesota for next season. Limited na ang Minnesota sa mga transaksyon gagawin nila dahil behind na sila sa tax apron ng 6 million. Base naman kay Kendrick Perkins, kapag hindi pa rin nakapasok ng final si Anthony Edwards next season, magre-request na siya ng trade paalis ng Minnesota. Agad naman yung tinutulan ng ibang mga analyst na hindi aalis si Edwards. Minsan kasi may tama rin tong si Kendrick Perkins kayo na lang mag-isip kung anong klaseng tama yun. Sa lineup ng Minnesota, 5 players nila ang good for 3 years pa until 2028. Bukod lang siguro kay Gobert kung sakaling hindi siya magpababa ng kontrata sa susunod. Si Anthony Edwards naman makakakuha ng Supermax contract in 2029. Base naman kay Alex Rodriguez, magbabayad sila ng tax para lang ma-retain si Edwards. Parang narinig ko na rin yun.
Sa time na si Edwards pipirma ng kontrata, magiging 28 years old pa lang siya kapag kinuha or nakakuha siya ng Supermax contract. Pero ang habol kasi ni Edwards talaga mag-champion. Yun nga lang, baka gayahin niya si Kevin Garnett, na isa sa highest paid player dati nung late 2000 era na lumipat ng East. Mahirap din kasi makapasok sa finals kapag sa West. Kahit pa multiple teams ang nakakapasok doon kada taon, meron pa rin kasi mga teams ang lumalakas ngayon. Tulad na lang ng OKC, sumunod pa yung Houston.